Biglang nanikip ang puso ni Sarah at kusa niyang naisipang tumakas. Anong mangyayari sa kanya ngayon nanditong lalaking ito? Bigla siyang nagpanik, ngunit tinawakan ni Zephyr ang kanyang kamay at dahan-dahang tumawa na parang isang demonyo. Bakit ka aalis? Kakikita lang natin, napakabastos mo naman. Ayaw mo bang balikan ng nakaraan kasama ko, Sarah? Mukhang marami tayong pagkakwentuhan. Biglang nagbagong ekspresyon niya nang lingunin ito. Saka may tumakip sa kanyang ilong at pagkatapos ay naamoy niyang isang kakaibang gamot bago siya nawala ng malay. Pagkagising niya, nasa loob na siya ng isang suite. Nakalugmok sa sofa at walang lakas ang katawan. Nanlalambot siya at parang nawawala ng muscles. Sinubukan niyang bumangon ngunit kahit anong pilit, hindi siya makagalaw. Ang bigat ngayon ay patuloy na nagpapalabo ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at isang matangkad na figura ang dahan-dahang pumasok. Natatamaan ito ng liwanag at tumigil sa kanyang harapan. Parang isang Greek god ang taong ito. Si Zephyr yon, may malamlam na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Umupo ito sa gilid niya. Tinitingnan siya na parang isang maliit na tuta na walang magawa. Ang mata nito ay kasing lamig ng yelo. Sinubukan ulit ni Sarah na gumalaw, ngunit wala pa rin siyang lakas. Nanlalambot ang kanyang mga buto. Hindi niya mawari kung bakit siya nagkakaganon. Ngumiti si Zephyr at sinabing, "Hindi pa nawawalang epekto ng pampamanhid sa iyong katawan. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito." Umupo si Zephyr sa isang eleganteng postura. Kaharap niya may bahagyang ngiti sa labi habang pinagmamasdan ng kanyang kaawa-awang anyo na may kasiyahan sa mga mata. Anong pakiramdam na hindi makagalaw? Naiinis ka ba dahil gusto mong umalis ngunit hindi mo magawa? Masarap ba sa pakiramdam? Siyempre, nabalisa siya sa kanyang narinig. Alam niyang may pagkakasala siya kay Zephyr. Sa mga mata nito, isa siyang masamang babaeng nananakit dito. Kaya't gusto siyang patayin ng lalaki. "Anong balak mong gawin sa akin?" Mariing pumikit si Sarah at tinanong si Zephyr para makapag-isip siya ng ibang hakbang. "Ano ang balak kong gawin?" Inulit ni Zephyr ang tanong na iyon at tumawa ng malamig. "Napakabobo mo talaga. Sarah, ganyan ka talaga katanga? Ano, puro ganda lang ang meron? Wala ng utak? Ni hindi mo alam kung bakit ako nandito." Ang mga mata niya ay naniningkit sa labis na galit. Kahit kailan talaga, napakatanga ng babaeng ito. At siya ay tanga rin dahil minahal niya ito ng labis. Pagkatapos, inilabas niya isang itim na baril at tinutok ito sa ulo ni Sarah. May malalim at matalim na galit sa kanyang mga mata. "4 na taon nang nakalipas, nakipagsabuatan ka sa kasintahan mo para nakawin ang mga lihim ng kumpanya ko. Dahilan upang magpagala-gala ako ng 4 na taon. At mahirapan, hindi mo lang ako basta ginago, Sarah. Ninais mo pa akong mawala sa mundo. Takot kang mabuhay ako ng matagal, kaya't patuloy kang nagpapadala ng mga tao para tugisin ako at kitilin ang aking buhay." Puno ng galit ang kanyang mga mata. Labis ang kanyang pagkapuot sa babaeng ito. "Ngayon na nakabalik na ako. Sabihin mo nga, anong dapat kong gawin sa'yo?" Sa bawat salitang sinabi niya, unti-unti siyang lumalapit at sa huli, ang dulo ng baril ay nakatutok na sa ulo ni Sarah. "Sige, ngayon mo itanong ang katangahang iyon. Para naman hanggang sa mamatay ka, tanga pa rin ang tingin ko sa'yo." Kapag kinalabit niya ang gatilyo, mamamatay na si Sarah at magwawakas ang lahat ng galit at tinanakit niya mula noon. Kapag nawala ito, iisipin na lang niya na sa impyerno ang babae at hindi na niya kailangan pang mag-isip ng nagtatampisaw ito sa ligaya habang siya ay nagdurusa. Tinitigan ni Sarah ang itim na baril, takot na takot siya at nalilito. Ngunit ipinaalala ng kanyang utak na magpakatatag at kausapin si Zephyr. Kung hindi mamamatay siya, naghihintay pang lola niya na iligtas niya ito. Si Lloyd ay 3 taong gulang pa lamang, masyado pang bata para maulila. Hindi maaaring mamatay si Sarah. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang emosyon at pinilit tumingin ng diretso sa mga mata ni Zephyr. "Kung sasabihin kong ginamit ako ni Marlon, 4 na taon nang nakakalipas para saktan ka, maniniwala ka ba?" Humalakak si Zephyr na may panguuyam. "Sa tingin mo ba, maniniwala ako? Ano, paikutin mo na naman ako at magkukunwaring inosente ka?" Oo, iniisip niyang palusot lang yun ni Sarah. Natatakot mamatay ang babae kaya isinisisi kay Marlon ang lahat ng kasalanan. Ano man ang gawin nito, nangyari na ang lahat at hindi na nito yun mababawi. Mariing pumikit si Sarah sa sandaling iyon na ipakita niya ang tunay niyang emosyon. "Zephyr, talaga bang papatayin mo ko?
Ang luha sa kanyang mga mata ay unti-unti nang namumuo sa lahat ng kanyang alalahanin. Kung hindi kita papatayin, paano mawawala ang galit sa puso ko? Ang malamig na tingin ni Zephyr ay bumagsak sa babae at tumatagos hanggang sa buto. At tila bumalik ang panahon, 4 na taon nang nakakalipas. Nasa loob siya ng isang warehouse, nakaluhod sa sahig, puno ng dugo ang muka dahil sa babaeng ito. Sinabi ni Marlon sa kanya na ito at si Sarah ay may relasyon. Matagal nang magkasabwat at nagtutulungan upang patayin siya. Pagkatapos makaligtas sa trahedya, si Zephyr ay naging parang multong gumapang mula sa impyerno. Lubos na nagbago ang kanyang pagkatao at tanging paghihiganti ang nasa isip niya. Galit na galit siya sa pagkakataong iyon dahil hindi bastang taong nanloko sa kanya, kundi taong pinakamamahal niya. Gusto niyang magsisi ang lahat na nagsabwatan laban sa kanya. Habang iniisip niya yon, itinaas niya ang baril at wala nang bakas ng init sa kanyang mga mata. Kung papatayin niya si Sarah, magwawakas na rin ang bangungot na dulot nito. Hindi na siya muling babalik sa nakaraan at mararamdaman ng sakit na parang tumitibag sa kanyang kaluluwa. Sinabi ni Vincent na minsan, habang nakaupo ito sa loob ng sasakyan, napalibutan siya ng isang grupo ng mga killer. Pinagbabaril ng maraming beses at ang leeg nito ay nasugatan. Ang peklat ba sa leeg ni Zephyr ay mula sa panahong iyon? Habang iniisip ang nakakilabot na pangyayari, hindi mapigilan tumulang luha ni Sarah. Nakaramdam siya ng awa sa lalaking ito at sinisisi niya sarili na isa siya sa nagpahama kay Zephyr, na walang ibang ginawa kundi mahalin siya ng labis. Ngumiti si Zephyr sa kanya na tila ba nasisiyahan sa nakikita. Natakot ka ba? Umiling si Sarah. Narinig ko lang na munti ka nang ma-assassinate noon. Nabaril ng maraming beses at nasugatan ng leeg mo. Ang peklat bang niyan ay mula sa panahong iyon? Narinig ito ni Zephyr at mas lumamig ang kanyang ngiti. Sinasabi mong nagamit ka lang ni Marlon, pero nangyari ito sa akin 2 taon na nakalipas at kahit kailan, hindi mo ko binalikan. Tapos aarte ka ngayon na mukha kang nag-aalala? Lalong bumaha ang luha ni Sarah. Noon, katatapos niya lang isilang si Lloyd, mahigit 1 taon nang nakakalipas. Ang komplikasyon ng placenta previa ay muntik nang kumuha ng kanyang buhay. Matagal siyang nanatili sa ICU na kahit unang kaarawan ng kanyang anak hindi niya nadaluhan. Napagtanto niyang halos sabay silang humarap sa bingit ng kamatayan. Dati kapag umiiyak si Sarah, naaawa si Zephyr sa kanya. Ngunit ngayon ang nakikita niya ay malamig na mata, matalim na parang kutsilyo. Walang bakas ng kabutihan sa mga mata nito. Hindi naniniwala si Zephyr sa babae. Sa tingin niyang lahat ng lungkot at pagsisisi nito'y kunwari lamang. Pero pagkatapos, inanunsyo nila ang kasal nila ni Marlon sa Amerika. 2 araw nang nakalipas, nakita niya ito sa balita. Bumaba ito sa sakyan, hawak ni Marlon ang kamay ni Sarah. Ang mukha nito ay tahimik, kalmado at mukhang walang sapilitan. Nais din itong magpakasal sa lalaking yon. Iniisip niyang pagsisisi ni Sarah ay hindi totoo, kung hindi dahil lang sa takot sa kamatayan. Kaya ito nagpapanggap. Magaling umarte ang babaeng ito, parang totoo. Habang iniisip ito, unti-unting lumamig ang puso niya. Ikinasa na niya ang baril saka itinutok sa ulo nito. Pumikit si Sarah at inihanda ang sarili para sa huling sandali ng kanyang buhay. Dahil hindi niya ito mapapayapa, tinanggap na lamang niya ang kanyang kapalaran. Lola, Lloyd, pagkatapos kong mawala, alagaan niyo mabuti ang inyong mga sarili. Usal niya. Ngunit ang inaasahang sakit ay hindi dumating. Tahimik siyang tinitigan ni Zephyr, ang kanyang mga matay puno ng malamig na galit. Pagkaraan ng ilang saglit, malamig na nagsalita ito. Meron ka pa bang nais sabihin bago ka mamatay? Dumilat siya at sa kanyang kristal na mga mata ay nakitang malamig at malalim na mukha ni Zephyr. Ito pa rin ang lalaking minamahal niya sa loob ng mahabang panahon. Sa totoo lang, iniisip niya pa rin ito sa nakalipas na mga taon. Ngunit alam niyang imposibleng mangyari na magsama silang dalawa. Kaya pinilit niyang kalimutan ito. Hindi siya mag-iisip o magbabanggit tungkol dito. Nais niyang ibaon ito sa nakaraan at huwag nang balikan. Dahil ang bawat pagbalik ay parang sugat na muling hinahalukay. Kung may huling kahilingan ka bago ka mamatay, maaari kong to pa rin yun. Malamig na alok ni Zephyr sa kanya. Tinitigan niyang lalaki na matagal at may hinahong umiling siya. Wala akong huling kahilingan. Maaari mo na akong patayin. Nang marinig ito, ang mga mata ni Zephyr ay naging malamig na parang nagyayalong lawang kanyang damdamin. Binigyan niya ito ng huling pagkakataon, ngunit wala itong sinabi. Balak na niyang tapusin ang lahat, putulin ang taon ng kanilang pagdurusa at gulo, para makamove on na rin siya.
Ngunit tila nawalan siya ng kontrol sa kanyang mga kamay. Siya, na kilala sa pagiging desidido, ay hindi magawang gawin ito kapag si Sarah ang kaharap. Piniga niya ang hawak na baril. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Meron ka pa bang nais sabihin? Tinitigan ni Sarah sa mga mata si Zephyr na magmakaawa siya at magpaliwanag kanina. Hindi ito naniwala. Ngunit ngayong hindi siya nagpapaliwanag at tanggap ng kamatayan, pinipilit naman siyang magsalita ng lalaki. Pagkatapos ng pag-iisip, isa-isa lang ang naisip niyang ipaliwanag, hindi pa rin siya kayang bitawan ni Zephyr. Kaya nagdadalawang isip ito na tapusin siya. Ipinilig niya ang kanyang mga labi. Pinigilan ng takot sa kanyang puso, tinignan ito ng kalmado at sinabing, "Ang huling kahilingan ko, gusto kong halikan ka." Nagulat si Zephyr sa kanyang narinig, itinaas ang kilay at tinignan ng babae. "Pakiulit ng huli mong kahilingan." "Ang mahalikan ka sa huling pagkakataon." Banayad ang pagkakasabi ni Sarah ng katagang iyon. Alam niya sa kanyang sarili na unti-unting lumalambot si Zephyr. Pagak na tumawang lalaki sa kanyang sinabi, "Ang halikan ako, yun lang?" "Oo, dahil hindi mo naman ako pinaniniwalaan. Hindi na ako magpapaliwanag. Hayaan mo kong halikan at yakapin ka sa huling sandali." Madamdaming tugon niya dito. Lubos na nagulat si Zephyr sa akalang nagbibiro ni Sarah. Tinitigan niya ito at bahagyang sumimangot. "Ano na namang pakana ang ginagawa mo? Balak mo ba akong landiin? Nasa mga kamay mo na ako at malapit nang mamatay. Ano pa bang pakana ang magagawa ko? Sa totoo lang, kahit na anong sabihin ko, hindi mo naman paniniwalaan." Kung ganun, tumingin si Sarah sa mga labi ni Zephyr. Sa kabila ng lahat, nagkalkula siya. Alam niya si Zephyr ay may natitira pang damdamin para sa kanya. Kailangan niyang ibusan lahat ng barahan na sa kanya upang mapagtagumpayan ito. Ayaw niya maging mapanlinlang, pero sa puntong ito, ayaw niyang mamatay. Ang kanyang lola ay naghihintay pa rin na mailigtas niya at si Lloyd naman ay naghihintay pa rin na sunduin siya ng kanyang ina. Kaya hanggat may maliit na pagkakataon, kakapitan niya ito. Kahit kailangan na niyang mamatay, gusto niyang maghintay hanggang ligtas na ang lola at anak niya. Hindi na niya hinintay na magsalita pa si Zephyr. Agad niyang inabot ang mga labi nito, masyadong biglaan ang nangyari. Kailangan niya yung panindigan. Hindi inaasahan ni Zephyr ang ginawa ni Sarah. Sandali siyang natigilan. At sa susunod na segundo, nais na sana niyang itulak ito palayo. Napansin ni Sarah ang kilos na yon. Kaya niyakap niyang leeg nito. Lumapit palalo, tinalikan ito ng mas malalim. Maging ang kanyang dila ay lumabas na. Pilit na inaabot ang dila ng lalaki. Pakiramdam niya, galit lang ang lalaki kaya nito yung nasabi sa kanya. Kung gusto siyang patay ni Zephyr, dapat kagabi pa, sa Holiday Inn. Subalit ngayon nilatag nito sa kanyang isang huling pagkakataon para sa isang huling kahilingan. Naniniwala siyang sa kaibuturan ng puso ng lalaki, mahal pa rin siya nito. Kinakain lang ito ng matinding galit at selos. Sa kaisipang iyon, mas lalo siyang lumapit, idinikit ang katawan sa lalaki at hinigpitan ng yakap. Ang dila niya ay naglalaro, nagkakahawig sa dila nito. Natila ayaw na itong bitawan, nahihirapan si Zephyr sa ginagawa ni Sarah. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat nito upang pigilan ito. Pagkatapos ay tinulak to palayo at malamig na tinitigan. "Anong ginagawa mo? Natatakot kang mamatay kaya sinusubukan mo kong akitin?" Itinulak siya ni Zephyr, ngunit nanatili siyang nakasandal sa lalaki at tumugon ng maikli. Akala ni Zephyr ay mali ang narinig niya. Tinitigan niya ito. Hindi siya makapaniwala. Sumandal si Sarah sa lalaki gamit ang malambot niyang katawan. Mukhang hindi siya kontento. Pagkatapos ng kanilang halikan, ninilaan niya ang sulok ng mga labi nito at nagsabing, "Ang tamis." Bahagyang sumingkit ang mga mata ni Zephyr. "Baliw ka. Malapit na rin naman akong mamatay kaya bakit hindi natin gawing romantiko ang huling sandali ng buhay ko? Ano sa tingin mo? Gusto mo ba?" Itinaas ni Sarah ang kanyang kilay at tinignan ito. Ang tingin niya ay labis na mapang-akit at nag-aanyaya. Ito ang pinakamapang-akit na ekspresyong nakita ni Zephyr mula kay Sarah. Bihira siyang tingnan ng ganito at si Zephyr, na palaging kontroladong sarili, naramdaman ang bahagyang pag-init ng kanyang hininga. Parang biglang nagsitip ang kanyang puso. Nairita si Zephyr, tumawa ng malamig. "Akala mo ba maawa ako sa'yo kung gagawin mo yan? Hindi mo kailangang maawa sa akin. Alam kong punta ka dito sa Amerika para patayin ako. Tinanggap ko na yan." "Galit na galit ka sa akin," malumanin na sagot ni Sarah. Pilit na pinapakalmang sarili. "Pero naalala ko pa rin ang sinabi mo dati, na gusto mo kapag ginagawa natin to, dahil ang katawan ko ay malambot. Zephyr, gusto ko lang na maramdaman mo ulit ako bago ako mamatay.
Ayoko lang na makalimutan mo ko. Pagkatapos nito, umupo siya sa kandungan ni Zephyr. Kinapalan na niya ang kanyang muka. Lumamig ang tingin ni Zephyr sa babae. Tinutok niyang baril sa noo ni Sarah at malamig na nagsabing, "Talaga bang iniisip mong hindi kita papatayin?" "Iputok mo," sabi ni Sarah habang ibinaba ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Yumuko at hinalikan ng panga ni Zephyr. Ang mga mata ni Zephyr ay tila nag-aapoy na. Hinigpitan pa niyang lalo ang hawak sa baril. Hinahalikan nitong kanyang Adam's apple. Alam ni Sarah kung hindi gumana ang kanyang ginagawa, mamamatay siya. Nasa pagitan ng simpleng pagtanggap ng kamatayan at pagkuha ng tsansa ang kanyang desisyon at pinili niya ang huli. Hinalikan niya ang Adam's apple ng lalaki at ang malinaw at malalim na peklat sa leeg nito. Ang mahaba niyang daliri ay unti-unting humaplos sa damit ni Zephyr. Binuksan ang mga botones nito at ang isa pa niyang kamay ay gumapang pababa at may nahawakan siya doon. Ngumiti siya. "Kita mo, nagkakaroon ka rin ng reaksyon. Malinaw na gusto mo rin ang katawan ko." Hinaplos niya ito gamit ang maliit niyang kamay. Nanigas ang katawan ni Zephyr at hinawakan ng kanyang kamay, ngunit napakabilis niya. Parang isang maliit na ahas na umiiwas sa hawak nito at muling yumuko. Lumuhod siya sa harapan ng mga binti ni Zephyr at pinagsilbihan ito sa abot ng kanyang makakaya. Medyo tense ang katawan ni Zephyr sa ginagawa nito. Noong nakaraan, hindi pa ito lumuhod ng ganito sa harapan niya para bigyan siya ng oral. Lagi lang itong nakayuko habang siya ay nakatihaya. Ibang tingin niya sa babae kapag ganun nakaluhod ito. Masarap, kaakit-akit. Ang pakiramdam na ito'y lubhang kakaiba. Kinasusuklaman niya ito ngunit nag-atubiling itulak ito palayo. May kakaiba pa siyang excitement at kabaliwan. Pagkaraan ng mahabang oras, tila nakaramdam ng pagod si Sarah. Masakit ang kanyang bibig at patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Naisip niya na hindi niya na magagawang ganung bagay. Subalit ito para sa pakipaglaban sa kanyang buhay. Ipagkakanulo niyang kanyang katawan. Binitawan niya ito nang walang magawa at sumandal sa sofa na parang susuko na. "Kalimutan mo na, pagod na ako. Hayaan na lang natin na ganito." Gusto niyang bumagsak sa sahig ngunit sa oras na ito, yumakap si Zephyr sa kanyang bewang. Walang init ang boses nito. "Gusto mo bang umalis pagkatapos mo kung gawing ganito?" Pagkasabi nun ay binagsak siya sa sofa ni Zephyr. Tinakpan siya ng matangkad na katawan ng lalaki. Inangat ang kanyang mukha at kinagat ang kanyang mapupulang labi. "You dare to mess with me. You asked for it." 4 na taon na siyang hindi naging emosyonal sa pagkakataong ito. Sinindihan nito ang apoy at nasunog siya ng husto kaya nawalan siya ng malay sa pagkontrol sa sarili. Marahan niyang kinagat ang labi nito sa kadahan-dahang bumaba at sinipsip ang collarbone ni Sarah. Nanginginig si Sarah at tumulong luha sa kanyang mga mata sa sakit. Ang bawat dampi ng bibig ni Zephyr sa kanyang katawan ay nag-iiwan ng napakatinding marka. "Maging malumanay ka sa akin. Matagal na akong walang ganito." Tinapik niya ang balikat nito. Nakikiusap siya. Malamig nang umiti si Zephyr. "Appetizer lang to." Saka nangunot ang noo. "Hindi ka ba nakikipag?" Waring alam na ni Sarah ang sasabihin ng lalaki at mabilis siyang sumagot. "Wala pang ibang nakakagamit sa katawang ito. Ikaw pa lang." Mas lalo lang nanggigil si Zephyr sa kanya. "Tiisin mo. Maliligayahan ka naman." "Hindi ako makatiis." Reklamo niya dito. "Kailangan mong tiisin kahit hindi mo kayang panindigan. Ikaw ang nag-umpisa nito. Tatapusin ko lang." Nang makitang kanyang natatakot na mga mata, hindi may paliwanag na nasasabik si Zephyr. Gusto niyang ipaalam dito ang mga kahinatnan ng pagtataksil nito sa kanya. Gusto niyang masaktan ito. Umiyak at mamuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Ang mga kamay ni Sarah ay nakatali ng kanyang kurbata at pinunit niya ang damit ng babae na kasing baliw na isang hayop. Hindi mabilang na mga pulang marka ang bumagsak sa katawan ni Sarah. Nang maglaon, siya ay patuloy na nagpumiglas at umiiyak sa sakit. Halos binabalibag ng lalaki ang kanyang maliit na katawan, saan mang sulok ng kwarto. Ngunit wala itong awa sa kanya at ang mararahas na pag-angkin nito sa kanya at pagpisil sa lahat ng parte ng kanyang katawan ay talagang ikinasisiya ng lalaki. Hindi niya may paliwanag na malinaw ang kanyang ugali. Maaaring galit siya sa babae o maaaring mahal niya ito. Sa madaling salita, minamahal at kinasusuklaman niya ito. At nawala ang kanyang pagpipigil sa sarili ng ilang sandali at humalagpos na lahat ng kanyang pagtitimpi. Ang kaligayahan ay dumating tulad ng tubig. Ang ilang oras na pag-angkin ay medyo bumawas sa kalituhan ni Zephyr. Naranasan pa niyang isang uri ng kaligayahang hindi pa niya nararanasan, tulad ng isang kaluluwang naglalakbay sa langit. Sa loob ng ilang taon, unti-unting lumiwanag ang langit. Unti-unti na nagising si Sarah mula sa kanyang pagkakatulog. Sa huling paggising niya, maliwanag na. Hindi niya alam kung anong oras na. Si Zephyr ay nakasuot ng damit na nakatalikod sa kanya.
Siya ay natatakpan ng manipis na kumot at ang balat na nakalantad sa labas ay puro bughaw at lila. At tila naroon pa rin ang init na iniwan nito sa kanya. Ginalaw-galaw niya ang katawan, masakit ang buong katawan niya para siyang nasagasaan ng mabigat na truck. At wala siyang lakas. Sinulyapan siya ni Zephyr ng isang madilim at walang ekspresyon na tingin pero wala itong sinabi sa kanya. Kinuha ang baril sa sofa at naglakad palabas. Medyo naiinip si Sarah at umupo habang hawak ang manipis na kumot. Zephyr, lumingon ang lalaki para tingnan siya. Hindi alam ni Sarah kung anong sasabihin. Ibinuka niya kanyang mga labi at nagtanong, "Kailan ka babalik?" Hindi siya sinagot ni Zephyr at ang lalaki tuluyan ng umalis. Bigla siyang nahiya. Bakit siya nagtanong na gano'n na parang nais niyang maulit ang mainit na sandali? Ano kayang planong gawin ni Zephyr kay Sarah? Mapatawad kaya niya ito't ipagpatuloy ang naudlot nilang relasyon? Ano ang gagawin ni Marlon kapag nalamang hawak ni Zephyr si Sarah? At ipagtapat kaya ni Sarah kay Zephyr ang tungkol sa anak nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.